naman hanggang kasalukuyan. At ito ay ilalahad sa atin, hindi ng award kay Manalo, guro sa ikalawang balitang para sa Sex Updates. Hindi hadlang ang pandemya upang maipagpatuloy ang edukasyon. Ito ay ayon sa kalihim ng edukasyon na si Secretary Leonor Magtolis Briones. Ang edukasyon ay nararapat ipagpatuloy. Ipinakita ng mga guro ng Concepcion Elementary School ang kahandaan sa pagbubukas ng klase noong ika-5 ng Oktubre at ngayon nga ay nasa ika-4 na linggo na ng pag-aaral gamit ang modular print modality. Bilang pagsunod sa ipinatutupad ng IATF, nagpaskil ang mga guro ng mga signages sa paaralan upang malimitahan ang pagkalat ng COVID-19. Sa pagkuha ng modules ng mga magulang, pagpasok pa lang sa gate ng paaralan, nagkakaroon na ng social distancing sa pagpila upang kunan ng body temperature ang bawat isa. Nakahanda din ang foot bath upang masanitize ang mga suot nila sa paa. Naghuhugas din sila ng kamay sa hand washing facility at nagsasanitize gamit ang alcohol. Sa bawat silid ng paaralan, makikita din ang pag-iingat ng mga guro. Naglagay sila ng mga plastic na harang sa mga pintuan. May suot din silang mask at gloves sa pagbibigay ng modules. Nakalagay na sa labas ng pintuan ng mga boxes ng mga modules para doon na lang kunin ng mga magulang. May kanya-kanya ding dalang ballpen ng mga magulang para sa pagpirma sa parents log at attendance. Ang kaligtasan ng bawat isa ang prioridad upang maipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng kinakaharap na pandemya. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng mga guro sa mga bata at magulang habang sila ay nagsasagot ng modules sa kanilang mga tahanan. Ang mga tanong sa modules ay nalilinawan at nasasagot ng mga guro sa pamamagitan ng Google Meet, pagchat-chat sa Messenger, pagtawag at pagte-text sa cellphone. Kaya masasabi namin na hindi hadlang ang pandemya upang maipagpatuloy ang edukasyon. Laging ligtas, laging handa para sa batang sesyan. Ginang Amor P. Manalo, nag-uulat. Nakita natin at natunghayan natin ang ilan sa mga updates kasama ang ating mga guro, mga magulang mula ng unang linggo ng pagkuha nila ng modules hanggang sa ika-4 na linggo. Tama ka dyan, Teacher Robbie. At ngayon naman ay mayroon tayong inimbitahan ang Pangulo ng School Governing Council, walang iba kundi si Pangulong Edmond Tarain, para magbigay ng kanyang mensahe para sa paglulunsad ng ating programa, ang Dunong Ugnayan para sa Batang Sessions. Bilang kinatawan ng mga guro para ng elementarya ng Concepcion, kami po ay nalulugod sa pagkaroon ng dunong ugnayan na naglalayong malaman ang antas ng pagkatuto ng mga batang Asian mula una hanggang 3 baitang. Kaugnay sa pag-unawa, pagbasa, pagsusulat, at pagbibilang. Ang School Governing Council ng State sa aking pamumuno kasama ng masisipag at aktibong mga magulang ay laging handang sumuporta at tumulong sa lahat ng proyekto at programa ng ilunsad ng paaralan para po sa lubos na pagkatuto at pag-unlad, kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral. Maraming salamat po at pagpalay tayo ng po mag-aaral. Maraming salamat po sa inyong napakagandang mensahe, Pangulong Edmond Tarain. Maraming salamat po. At ngayon naman po, kasama natin ang ating butihing ina ng paaralan, Ginang Fea Astillero, upang magbigay ng kanyang mensahe sa ating ilulunsad na programa, Dunong Ugnayan para sa Batang Sessions. Magandang umaga po, Ginang Fea Astillero. Magandang umaga. Magandang umaga, Mr. Robin. Magandang umaga, Miss Krisha. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang taong panuruang 2021 ay kakaiba kaysa mga nakaraang pasukan sapagkat ang pandemya na dulot ng COVID-19 ay marami ng kinitil na mga buhay. Dahil dito, ang aming mga minamahal na mag-aaral ay nahinto ang pagpunta
sa aming paaralan. Kung kaya't minarapat ng pamunuan ng paaralang elementarya ng Concepcion, kaalinsabay ang suporta ng aming masipag na SGC President, Ginoong Edmond Caraig, na maglunsad ng isang proyekto upang ang tinatawag na mga unang guro ng ating mga mag-aaral ay matulungan sa taong ito. At sino ang aking tinutukoy na mga unang guro? Siyempre, kayo po ang aming mga minamahal na magulang. Ang aming pong programa ay pinamagatan namin Dunong Ugnayan para sa Batang Sessions. Nilalayon po ng proyektong ito na aming mabigyang agapay ang pagtuturo ng ating mga minamahal na magulang sa aming mga mag-aaral upang sa gayon ay maipagpatuloy ang edukasyon sa panahong ito. Una po sa aming mga puso ang kinabukasan ng mga mag-aaral dito sa paaralang elementarya ng Concepcion, kung kaya't ang proyektong ito ay makatutulong sa ating mga minamahal na magulang upang magkaroon ng iba't ibang kaalaman upang higit na maturuan ang kanilang mga anak sa larangan ng pagbasa, pagbilang at pagsulat. Nilalayon din po ng proyektong ito na magkaroon kayo ng fun learning sa inyong bahay na siya ngayong unang paaralan ng inyong mga anak. Hayaan po ninyong batiin ko kayo hindi pa man ng isang mainit na pagbati na sana'y huwag po kayong bibitaw sa paggabay sa ating mga minamahal na mga bata na siyang pag-asa ng ating komunidad at bansa. Kinabukasan ng Batang Sessions nasa puso ng guro ng paaralang elementarya ng Concepcion. Siya, huwag na natin patagalin, Teacher Rovi. Atin ang ipakilala ang ating mga bisitang magulang. Si Ginang Ellen Alog. Magandang umaga po. Si Ginang Arlene Diligero. Magandang umaga po. At si Ginang Lina Rivera. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa inyo mga mami. Magandang umaga, Mami Ellen, Mami Gina, and Mami Arlene. Tita, kamusta na po kayo? Okay naman po kami. Lalo na po yung mga bata. Okay lang po sila. Okay naman po. Nakakaraas po. Okay din po kami. Lahat ang mga bata naman po ay hindi nagkakaswet. Awa ng Diyos ay nakakasunod sa ating modular learning. Basta okay po kami. Okay po. Ngayon po, tita, ano po yung inyong nararamdaman na ang ating paaralan ay nasa ilalim ng modular distance learning na kayo po bilang mga magulang ay wala yung papel na ginagampanan sa pagtuturo sa ating mga bata? Actually po, napakahirap po. Kasi napakalaking bagay yung nandito sila sa paaralan habang nag-aaral sila. Hindi kagaya nung nasa bahay. Yung mga bata kasi, mas takot silang makinig sa mga guro nila kaysa sa magulang. Kasi yung pagtuturo ng teacher ay iba sa pagtuturo ng magulang. Kaya mas gusto ko po sa paaralan sila nag-aaral. Mami Arlene, kamusta naman kayo na yung mga bata? Medyo naninibago po. Gawa nga po nung nangyayari sa akin. Panahon po ngayon may pandemic. Pero masaya kasi po, mas natututukan po yung aking anak kasi isa man po yung aking anak. Wala po problema. Yun nga lang po minsan, mahirap pong sabihan kasi nga po ina. Mas iba po sa ating guro na mas madali po nila sinusunod. Yun lang po. Tita. How about you naman? Tita, Mami Dina. Sa akin po mahirap po talaga kasi ang aking po anak ay 4. Tatlo po ang nag-online. Kailangan may internet. Yung pong aking isa na nandito sa Concepcion ay nagmo-modular learning na hindi ko po masyadong natututukan dahil po ako ay isang working mommy. Ang pagtuturo po ay sa gabi ko pa minsan ginagawa pag hindi natuturuan yung tatlo kong anak. At ngayon ko po na iisip na talaga po palang mahalaga ang pagtuturo ng mga guro sa mga bata dahil kahit po mismo ako, hindi ko maunawaan yung mga subjects na itinuturo, naluloon sa ating worksheet, na
na noon itong naituro sa amin, nakalimutan ko na. Kaya pala napakahalaga ng pagtuturo sa mga bata, lalo na ng mga guro. Tama po kayo dyan, Mami. Talagang magkatawang po ang magulang saka ang guro sa natututo po at ikauunlad ng ating mga bata. So tama ka dyan, partner. Hindi lang siguro kayo, mga magulang, ang nagkakaroon ng problema. Siguro halos lahat ng mga magulang sa mga manonood itong ating ginagawa ay pare-pare siguro ang nagiging problema regarding po sa ating mga new normal distance learning. Okay siya. Sige, Teacher Krisha, humahaba na ang ating pumustahan. Ngayon naman, dumako na tayo sa mga katanungan, hindi lamang ng ating mga bisitang magulang, kundi sa buong magulang ng paaralang elementarya ng Concepcion. Okay, Teacher Robby, simulan natin tanungin ang ating mga bisitang magulang. Umpisahan natin kay Dina Ellen Alo. Tita, ano po yung katanungan na inyong naisbigyan ng kasagutan at kaliwanagan? Actually po, gusto ko pong itanong yung regarding sa pagbabasa. Dahil yung aking estudyante po ay nagsisimula pa lamang, nasa unang baitang pa lamang po siya. So medyo nahihirapan pa siyang magbasa. So ang aking pong tanong ano po yung mga letra na dapat kong ituro sa kanya upang madali siyang matutong magbasa. Mami, napakaganda ng inyong binigay ng katanungan. At upang bigyan ng kaliwanagan ng inyong katanungan, atin pong panoodin at pakinggan ang video ni Brother Roderick Aguirre, isa sa mga naging resource speakers sa naganap na webinar tungkol sa Teaching and Reading in Key Stage 1. Yung pagkakasunod-sunod na pagtuturo natin ng TTEC, sana po ito po yung nakalagay sa ating curriculum guide. Curriculum guide at nakalagay po, hindi lang po curriculum guide nakalagay po, ito po ay nakalagay sa ating implementing rules and regulations, law. Nasa law po natin yan. Alright? Na ang pagkakasunod-sunod in the Austronesian languages, there are more words. Ito po ay based on the frequency of words. Mas maraming salita sa Filipino at saka sa mother tongue o mga languages in the Philippines na nagsisimula sa tunog na ulitin ko po, unahin po natin ang tunog kaysa kasing oral language, tunog bago ang titik. So, isa-isayin lang po natin. So, kayo po na nasa nakikinig po, I will produce the sounds, tapos kayo po I will produce and then ulitin nyo na lang sa inyong mga places dyan, ha? So, ang tunog po natin ng from by column po. So, may ko na ang cursor. A. S. Ito po. I. O. E. Okay? Wala po tayong plosive sa mother tongue Filipino. Iba po yung B. Ang ba po ay plosive. Hindi po tayo sasabihin na baboy. Diba? Ang Filipino at saka mother tongue po, wala pong plosive bilabials. Ang Filipino po ay dapat close lang po, tapos mayroong parang konting labas. Pag sinabi na po itong B, yan po ay English and may plosive. Kung Filipino po, ito po ay B, ba. Ito po ay meron na pong syllable na B and A. Okay? Ulitin po natin ha. Huwag pong mali po. Short po lahat. A, S, I, O, E, B, U. Ang Filipino, mother tongue, ay interdental ang T. So pag tinuro po natin sa bata ang tamang tunog, sabihin mo, anak, ilagay ang dila sa gitna ng taas at baba mong ngipin. Ta, ta. In English po, ano po siya? Ano to? Hindi siya dental. Alveolar siya, alveolar. Ang T ay nasa likod ng, kung itong upper teeth, ang tongue dito sa likod ng upper teeth. So hindi siya pwedeng tatay, tatay. Kung hindi, tatay. Asan po ang tinidor? Okay? Sa English po ay dapat today. Hindi siya today. So, may maririnig kayo mga Pilipino na pag ginamit po ang
ang T, ang unang tinuro sa kanila ay Filipino na ta. Pag itatransition niya yan, dahil hindi na tinuruan ng tama ng teacher na ang pag-produce ng T sa Filipino at mother tongue ay nasa gitna ng ipin natin na. Pag English, diba, ang pagkakabasa ng bata ng today ay today, hindi today. Ang to, ginagawang to. Okay? Sabi ng teacher, wala lang pinagkaiba. May pinagkaiba po nun kasi pag dapat ituro natin ang tamang point and manner of articulation of the sounds. Ang T ay magkaiba ang manner, point of articulation sa Filipino, mother tongue, or point and manner of articulation of the Philippine languages to the English. Balik po tayo. Mother tongue. English po ay, okay, ito po ay syempre para saan po tayo sa lahat ng languages. Hindi. Ito po. Yan po tayo. Anong tunog ng Y? Y is called semi-vowel. Alright? They're called semi-vowel because initially we do not teach, hindi pa siya po regular consonant na tinuturo sa ating mga bata. Depende po ang tunog ng Y ay depende po kung ano ang kasunod o nasundan niyang vowel. So, pumapasok po siya sa glides. So, kaya nga po, inuna po natin yung A, E, O, E dahil para maturo yung Y. Halimbawa, kahoy. Kahoy. Ang tunog po dun ay K, A, H, Oy. Hindi mo dapat i-separate ang O at saka Y. Otherwise, sasabihin mo K-A-H-O-Y. It doesn't mean that there are 5 letters, there are 5 sounds. In the word kahoy, there are only 4 sounds. It's K, A, H. Mami, ano po ang masasabi sa ating napanood? Ganun po pala ang dapat ituro sa mga bata pagdating sa pagbabasa. Ngayon po'y naunawaan ko na kung paano ko po ituturo sa aking anak ang pagbabasa. Maraming salamat po at marami po akong natutunan. Salamat, Mami, at lubos mong naunawaan ang video na inyong napanood. Mami Arlene, ikaw naman, ano ang inihanda mong katanungan? Karamihan po sa ngayon, sa pagbabasa talaga nahihirapan ng mga bata. Gaano po ba talaga kahalaga ang pagbabasa? Napakaganda na inyong katanungan, Mami Arlene. At upang bigyan ng kaliwanagan ng inyong katanungan, ating panoodin ang video mula kay Doc Lea M. Seco, EPS viewer in English in SDO, Batangas City. Ang pagbasa ay nakapagpapatalas ng isipan at nakapagpapalusog ng utak. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagbabasa ay isang mabuting paraan ng pag-eehersisyo sa ating utak. Mayroon ding mga pag-aaral na nagpapatunay na sa pamamagitan ng pagbabasa, maaaring magbago ang wiring ng utak dahilan upang mas maging malusog at matalas ito. Nakatutulong din ito upang maunawaan ang lahat ng aralin. Ang isang mag-aaral na palabasa ay mas malaki ang posibilidad na maipasa ang mga pagsusulit na ibibigay ng guro kumpara sa isang hindi palabasa sapagkat sa gawaing ito, mas nadaragdagan ang kanyang kaalaman at lumalawak ang kanyang talasalitaan at mga karanasan. Kaugnay pa rin ang mga nabanggit. Kung ang bata ay maraming kaalaman na naipon dulot ng pagbabasa, siya ay magkakaroon ng mataas na kumpiyansa o tiwala sa sarili. Ang gawaing pagbabasa ay nakapagpapaunlad ng kakayanan sa pakikipagtalastasan. Sa pamamagitan nito, lumalawak hindi lamang ang vocabulary ng mga bata, kundi maging ang kanilang kaalaman ukol sa maraming bagay. At dahil dito, mahusay silang makapagbabahagi ng mga ideya at kaalaman sa iba. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nakatutuklas ang isang tao ng karunungang tutugon sa kanyang pangangailangang pangkabatiran. Higit sa lahat, sa nagbabagong panahon na dulot ng mga makabagong teknolohiyang nagsusulputan ngayon, ang taong mahusay magbasa ay hindi mapag-iiwanan. Kaya naman, maaaring makapagdulot ito sa kanya ng mas maraming oportunidad.
Tunay ngang napakahalaga ng pagbasa. Sa umaga pa lamang, ano na ang unang ginagawa ng marami sa atin? Mayroong nagbabasa ng mga messages o kaya'y bagong post sa social media o maaaring mga may init na balita sa oras na iyon. Walang araw na dadaan sa buhay ng isang tao na hindi siya magbabasa. Magbabasa ng bill ng kuryente, ng linya sa videoke, ng karatula kung saan bawal tumawid, kung saan dapat pumila, magbabasa ng mga instructions o panuto sa pag-inom ng gamot, sa pagkain at iba pa. Kaya upang ang isang tao ay normal na makapamuhay sa ating lipunan, mahalaga na paghusayin ang kanyang kasanayan sa pagbabasa. O mami, ano may naunang nag-reaksyon batay sa ating napanood? Maraming salamat po at naalaman ko po ang kahalagahan ng pagbabasa. Minsan po kasi nagpunta kami ng aking anak sa bayan at may babala dito. Sa susunod pong punta namin, maiituro ko na sa kanya kung paano basahin ito. Okay, so magandang kasagutan yung tita. Sang-ayon kami dyan. Tama. May isa pa po ang katanungan. Ano po ang epektibong paraan upang matulungan namin ang aming mga anak na mapaunlad ang kanilang pagbabasa? Okay, tita. Sa pagkakataong ito, atin muling pakinggan ang sagot ni Dr. Leila Seco. Upang mahasa ang kanilang kasanayan sa pagbasa, malaki ang maitutulong ninyong mga magulang. Narito ang ilang bagay na dapat tandaan. Bigyan ng bata ng panahon at pagkakataong magbasa. Reading is improved by reading. Hindi kailangang matagal. Mahaba na ang 1 oras. Sapat na ang 30 minuto ng pagbabasa sa isang araw. Hindi na magiging interesado ang mga bata kung masyadong mahaba ang oras na gugugulin sa pagbabasa. Ang kailangan ay maiikling sessions pero malimit gawin sapagkat yun ang mas effective. Siguraduhing makatutulong ang paligid para magkaroon ng focus ang bata sa pagbabasa. Bigyan ng bata ng kaunting katahimikan. Alisin muna ang mga distractors o yung maaaring makaabala sa kanilang ginagawa. Maging matiyaga sa pag-alalay sa mga batang nahihirapan sa pagbasa. Kung magtuturo sa kanila, mag-ukol ng mahabang pasensya. Hindi pwedeng magagalit tayo at sasabihin, paulit-ulit na lamang yan, hindi ka na natuto. Dahil sa totoo lang, ang isang bagong kaalaman, lalo na ang mga salita, ay kailangang makita ng bata ng maraming beses. Tandaan, walang fast forward sa prosesong ito. Makipag-ugnayan sa guro ukol sa estado ng pagkatuto ng bata sa pagbasa. Alamin sa kanila kung ano ang level ng kasanayan ng bata. Mag-follow up tungkol sa progress ng pagkatuto ng mga ito, saan ba siya hirap, sa pagkilala ba ng mga letra, salita at pagbigkas sa mga ito, o sa pag-unawa ba sa kanyang binabasa? Alamin ang interes ng bata at iayon dito ang kanyang babasahin. Upang maengganyo siyang magbasa, maganda kung interesante para sa kanya ang babasahin niya. Kung may extrang budget, bumili ng mga babasahin, pocketbooks, comics o storybooks. Pero bago gawin ito, maraming dapat ikonsidera bukod sa kanyang interes, gaya ng level ng material na bibilhin. Siguraduhing may kakayanan na siyang basahin ito. Mayroon ding ipinapahiram ng mga reading materials sa bawat paaralan ang Division of Batangas City sa pamamagitan ng Library Hub. At huwag ding kakalimutang makipagkwentuhan sa kanila upang matulungang mahasa ang kanilang kasanayan sa pakikipagtalastasan. Sa pamamagitan nito, matutulungan mong ma-enhance ang kanilang oral language skills. Bonding na rin ito sa kanila at the same time. Kailangan nila ito dahil ang pagbabasa ay para ding pakikipag-usap. Iniintindi mo ang mensahe na nakatago sa mga salita. O mami, ano ang naging reaksyon sa ating napanood? Yun po palang epektibong paraan. Hindi ko kailangan maglaan ng mahabang oras para turuan ng pagbabasa ang aking anak. Kailangan ko lang pala bawat 30 minutes sapat na. Kasi minsan inaabot kami ng 1 hour sa pagbabasa. Kaya pala minsan galit na sa akin ng aking anak. Siyempre, naiiyamot kasi nga ang haba ng pagbabasa. Kailangan ko lang maglaan ng mahabang pasensya para maunawaan talaga niya ang kanyang binabasa. Correct po kayo dyan, tita. Saka parang banding na rin yan na kasama ang inyong mga anak. Ang
kami nga po, as teacher, kailangan talaga namin ng mahabang pasensya. Bakit po namin nasabi? Sa loob ng silid-aralan, meron kaming 30 mahigit na estudyante. So, kailangan talaga namin ng sobra-sobrang pasensya. Kasi hindi naman po pare-parehas ang ugali ng mga bata. So, lalo na kung ang problema is pagpapabasa. No? So, ngayon naman po ay nalaman natin kung gaano kahalaga ang pagpapabasa at para madali makabasa ang ating mga anak. Ngayon naman ay ating tunghayan na may inimbitahan tayong magulang mula sa ating paaralang elementarya ng Concepcion na gustong maliwanagan ang kanyang katanungan. Mami Lina. Marami po akong katanungan, lalo na po sa pagtuturo ng matematika. Ako nga po ay may ilang inihandang katanungan para sa inyo upang mas madali kong maituro sa aking anak ang pagbibilang, pagmamainos, at kung paano po ang iba pang paraan sa pagtuturo. Ang una ko pong tanong sa ating bisita ay paano po higit na madaling maunawaan ng mga bata ang pagsasagot sa addition, subtraction, multiplication at division. Okay, Mami, napakaganda ng inyong katanungan at para bigyan ito ng kasagutan, ating pakinggan ang sinabi ng butihing ina ng Distrito 3, walang iba kundi si Ginang Digatria Andan. Magiging madali ang pag-unawa ng mga bata sa pagsasagot sa 4 na fundamental operations o pangunahing operasyon na addition, subtraction, multiplication, at division kung gagamit sila ng manipulative or counting objects na mahahawakan po nila tulad ng sticks at mga bagay na di na kailangang bilhin pa. Napakahalaga po na sa primary grades ay kabisado na ng mga mag-aaral ang 4 na pangunahing operasyon upang madali nilang malutas ang mga suliranin sa matematika. At sa panahon nga pong ito na distance learning module ang ginagamit ng mga bata, ay napakalaki po ng papel na inyong ginagampanan para sa lalo pang ikatututo ng ating mga mag-aaral. Yun lang po. Maraming salamat po. Napakaganda po ng aking napakinggan ng mga paraan upang mas madaling matutunan ng mga bata ang pag-addition, pag-subtraction, pag-multiplication at division. Ito po pala ay kailangan gumamit ng mga object, mga bagay na nabibilang, at kahit yung aming mga kapamilya sa bahay ay pwedeng gamitin upang madali silang matuto kagaya ng paglalaro. Sa laro pala ang math, pwedeng i-apply. Yes po. Ito po ay bagong kaalaman para sa akin dahil nga po sa ating new normal na mga ginagawa, ay na ngayon ko nalaman at ngayon ko po na-discover na may ganito po palang para ang ginagawa ang mga guro para matutunan ng mga bata ang matematika. Okay. So, kita-kita naman po na nagkaroon tayo ng katulungan ang video na ating napakinggan. Meron pa po ba kayong katanungan, Mami Lina? Yes, ma'am. Ang aking po katanungan ay marami pa, kaya ito po yung pangalawa. Ano po ang magandang estratehiya upang madaling matutunan ng mga bata ang 4 na fundamentals operation? Ano bang pinaghandaan sila, mga tanong? Kasi alam na talaga magkakaroon ng kamustahan sa conception. Kasi nahihirapan ako magturo sa aking mga anak. So, maganda itong pagkakataon na ito para masagot lahat ng inyong agam-agam. Para po sa magkaroon ng karagdagang impormasyon sa inyong katanungan, atin pong pakinggan ang sagot ng ating isa sa guro ng paaralang elementarya ng Concepcion, walang iba kundi si Ginang Gina J. Tuanyo. Tulad po ng nabanggit ng Ma'am Andan, ang paggamit po ng mga manipulatives o yung mga bagay na maaari nilang bilangin ay nakatutulong upang madaling matutunan ng ating mga anak
lalo na po sa mga batang nasa primarya, ang 4 fundamental operations. Maaari din po tayong gumamit ng mga pag-uugnay sa mga personal nilang nararanasan o mga bagay na madalas nilang ginagawa o nakikita. Halimbawa po, sa addition at subtraction, maaari po natin gamitin ang mga babae at lalaking kasama nila sa bahay. Maaari din po tayong gumamit ng mga awit sa pagtuturo ng 4 na pangunahing operasyon, lalo na po ang basic multiplication. Sa halip po na 1 times 1 equals 1, 1 times 2 equals 2, at paulit-ulit itong ipasaulo sa ating mga anak. Sa palagay ko po, mas madali po nilang matatandaan ang mga ito kung lalapatan po natin ang awit na madalas nilang naririnig o inaawit sa ngayon. At ang pinakamabisa po sigurong estratehiya ay ang palaging pagsasagawa o pagsasagot ng mga gawain na may kaugnayan sa 4 na pangunahing operasyon. Sabi nga po, practice makes perfect. Pero dapat po, practice correctly din para po perfect ang kalabasan. Opo, medyo may kahirapan ang mga aralin sa matematika, pero hindi po yon ang dapat makintab sa isip ng ating mga anak. Manapay ang pagmamahal sa math, ang dapat po nating ikintal sa kanilang isip at puso, sapagkat naniniwala po ako na walang mahirap na gawain kung ito ay gusto mo o may pagmamahal ka sa puso mo. Marami din po akong natutunan kay Ma'am Juan. Si Ma'am Juan po pala ang magaling sa math sa Concepcion Elementary School. Ang kanyang mga paraan, ang estratehiya na kanyang ginagamit para madaling matutunan ng mga bata, ang matematika ay karaniwan din palang ginagawa ng mga bata sa bahay. Kagaya ng paggamit ng manipulative object na dapat ay alam ng mga bata kung paano ito i-apply at kung paano masasagot nila ang mga tanong, ang pag-addition, pag-subtraction, at kung paano gamitin ang mga operasyong ito sa pang-araw-araw na buhay. O tita, ano pa po ang inyong inihanda katanungan tungkol sa numeracy? May isa pa po pala akong katanungan. Ano po ang mabilis na paraan upang higit na maunawaan at madaling malutas ng mga bata ang mga solar reading o word problem sa math? Kaya kita Mami Lina sa magandang katanungan na iyong binigay sa ating programa. Sapagkat yung 4 fundamental operation, pagbukas ng mga suliranin, ay kailangan mabuo or alam ng bata ang kasanayan ito. At saka Teacher Robby, yung kasanayan iyan ay dapat sa ituturo sa mga bata kung muna agad pa lang nila. So magandang katanungan yan. At ngayon naman, para bigyan ng kaliwanagan ng inyong katanungan, balikan natin ang ating magaling na guro sa paaralan ng elementary ng Concepcion, Gina Grade 1. Ang una po nating dapat gawin ay ipaunawa sa ating mga anak o sa mga bata na ating tinuturuan ang kwento o nilalaman ng suliranin o word problem. Huwag po agad na solusyon ang ipagagawa natin o ituturo. Mas madali po nilang malulutas o magagawan ito ng solusyon kung nahimay o naipaliwanag ito sa kanila ng maayos. Dapat po natin silang magabayan upang matukoy nila ang hinahanap o suliranin, mga kailang datos o bilang, operasyon na gagamitin, pamilang na pangungusap, at ang pagsasagawa ng solusyon upang malutas ang suliranin at makuha ang tamang sagot sa mga word problems. Base po dun sa aking narinig sa sinabi po ni paalaala po uli ni Ma'am Suanyo, ay maraming paraan at dapat nasundin. Hindi po pala agad pagkakita ng suliranin o word problem sa matematika ay pag nakita mo yung numero, yung isosolve na agad yung lutasin, yun pala po ay may mga paraan. Kailangan kong munang unawain, basahin, at alamin kung ano yung problema para madaling masagutan ang mga suliranin sa matematika. So, malaking katulungan
ang ginawa natin programa upang kayo maliwanagan, hindi lamang kayo kundi ang ating mga manonood ng mga magulang. Ngayon mga mami, nasagot na po ang inyong mga katanungan. Ito po ba ay magagamit ninyo sa pang-araw-araw na pumumuhay ngayon na since na kayo po ang nagtuturo sa ating mga bata, nasisilbing mga guro nila ngayong panahon ng pandemya? Opo, napakalaking tulong po nito para sa akin. Lalong-lalo na po sa akin, malaking tulong po ito dahil naibahagi po sa atin ng ating mga speakers yung mga dapat namin ituro sa aming mga anak. Sa akin po ay base po sa aking narinig, napanood, sa ating mga bisita, sa mga panauhin na inimbita ng mga guro nitong programa ito ay marami po akong natutunan kung paano maturuan ang ating anak sa sa pagbabasa, sa pagtuturo ng matematika at kung ano-ano pa. Sa pagkakataon po ito, kami po ay nagpapasalamat sa aming mga inimbitahang mga magulang. Maraming salamat po. At lalo higit sa aming inimbitahang mga resource speaker na nagbigay ng kaliwanagan sa mga kanilang katanungan. Maraming salamat po. At mula sa pamunuan ng Paaralang Elementarya ng Concepcion, sa pangunguna ni Ginang Fe Astillero, ang aming punong guro, at 10 na mga guro ng paaralang ito, kami po ay lubos nagpapasalamat sa inyo. Hanggang dito na lamang po, dito sa